my beloved Boss Mike Cervera. Nako, Saldico, nanganganib na mga kababayan. Arnel Cipriano, may laman, may laman. Yung bag, nakalagay doon, 50 million nakasulat. Eto, si Saldico, kontakin nyo na para lagyan yung mga bag nyo. Ha? Eto na mga kababayan ko. Mga mga makasaldi ko dyan. Sa mga maka-Martinico. Bakit maka-Martinico? Martin at ko. Eto na, pakinggan nyo ho mga kababayan. Eto, grabe, magsasalita na ho siguro yung mga katrabaho ni Saldico. Edgar Albano, Coach Bag ba? Yan? Hindi, lahat. Prada, Louis Vuittones, Gucci, ganyan, Saint Laurent, gano'n. Lahat, Hermes. Lahat yan. Meron po ako, Meron po ako. Sabi rito, Mike request sling bag. Oy, PM nyo ko. I-PM nyo ko, sige na, ito na mga kababayan. Ano pa? Pakinggan natin to. Habang at large pa rin ang bossing nilang si dating Congressman Saldico, nagpahayag naman ng intensyong sumuko ang dalawang opisyal ng SunWest Corporation. Ayon yan sa PNP-CIDG. Ang detalye sa agenda reporting Andrea Salve. Bago natin ituloy, paano na ito? Susuko na ho yung dalawang membro ng korporasyon ni Saldico. Nako, yari na ito. Alam nyo mga kababayan, nararamdaman ko na. Ang lakas ng energy ko. Ang lakas ng energy, hindi ko. Hindi. Ang lakas ng energy ni ko. Parating na mga kababayan ko, yung mga tao ni Saldico. Ayan na mga kababayan, mukhang may daladalang magandang balita para mabilanggo. Ayan baka mabilanggo na ng tuluyan. Etong mga may kinalaman at mga nakadikit, nakatransaksyon ni Saldico. Diba? Sabi ni Ramon Carbos wala pa raw 200 yung nagla-like sa inyo. Ewan ko ba sa inyo? Edgar Albano, isend mo lang sa akin yung mga trip mo. Lahat ng design, lahat ng mga kahit na kahit anong tatak, anong brand. PM nyo lang ako. Sa akin lang kayo makakabili ng sobrang mura. Tapos magandang quality siya. Eto na mga kababayan, magsasalita na. Pasok na natin. Nagpahayag na ng intensyong sumuko ang dalawang opisyal ng SunWest Construction and Development Corporation. Ang kumpanyang pagmamay-ari ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Hindi Hermes? Ito naman si JCUB, minamali mo ko, nakakainis ka. Iram Solver. Ano ba yan? Iram Solver ba yan? I love you. Nako, mga kababayan ko, paano na ito? Mga kababayan, paano na? Ngayon nasasangkot sa kaliwat ka ng maanumalyang flood control projects. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, mga kamag-anak ng dalawa ang lumapit sa kanila. Nako! May back channel po na sa amin. And siyempre, wala po silang personal na abogado and apparently parang napabayaan. So they're takot also. We're trying to... If they're listening right now, total na gano'n naman po kayo. We assure them na
yung karapatang pantao po nila ay igagalang ng CIDG. Nako, eto na mga kababayan. Eto na yung energy na sinasabi ko eh. Mga kababayan ko ha, maniwala kayo. Eto na ho. Pag eto lumabas, eto napunta na ho sa PNP, sila yung sumuko, kakanta na po yan ng Do-Re-Mi. Di si Saldico. Re, di baka si Martin. Di ba? Baka mag-Do-Re-Mi eh. Baka yan mag-Do-Re-Mi mga kababayan ko. Yari na. Baka mamaya kung sino-sino nang banggitin. Sa palagay nyo, saldi mo nyo. Saldi nyo lang yun, hindi saldi ko ha. Paano na ha? Glenmore, you have Mike, inabot mo. Ba yun? Baka Glenmore. Hindi ko inabot yun. Ano ba? Paano na ito mga kababayan ha? Paano na? Pagka ito ay nagsalita ho, sa palagay nyo mga kababayan ko, oo nga. sabi ni Armel de Guzman, wag mo isali si Martin, magagalit si Takero. Kaya nga hindi ko sinasali. Ewan ko ba dyan? Eto na. So, ngayon, mga kababayan ko, kung sakali lang na matuloy na nga po na dumating at sumuko etong mga kapwa-akusado ni Saldico dahil nga po rito sa mga maanumalyang proyekto ng SunWest Corporation na mismong si Saldico ang nagmamay-ari, baka ho talagang magbigay pa ng mga ebidensya yan labang kay Saldico. Ako ako nararamdaman ko yan na maaaring ganun ho yung mangyari. Na ang gawin, ilaglag na ho si Saldico ng mismong mga kanyang tauhan. Ano po? Ito matindi. Saldico. Ikaw makukulong. Yung mga kasama mong yan, baka yan makalaya. Baka kunin ng gobyerno na maging state witness. Maging state witness. Nako, Saldico, yari ka. Kung ang iyong itsura payat na parang sinipsip ka ng alien, nako, pag nakita mo si Palito nung araw, gano'n na magiging itsura mo. Tama no? Sino ho nakakakilala kay Palito? Si Palito, naging bida pa yun. Commander, ano ba yun? Commander Patpat ba yun? Hindi ko na matandaan. Catherine Galpo. Alam ko naman matanda ka na. Sino nakakaalala kay Palito? Yung pong, sikat na payat na artista nung araw. Rambo, yan. Rambutan, James Bond, ano pa? Si Palito, taga-Bataan, ako, kilala ko siya, yan. So, gano'n ang mangyayari ngayon, BMB admin na Alexandre. Kung si Saldico ngayon, ang itsura ngayon parang sinipsip ng alien di ba? Pagka nagsalita na po yung kanyang mga tauhan, malamang ho, mga kababayan, magiging itsurang Palito na yan. Literal na Palito, mga kababayan ko. Sabi ni Ana Tosa, grabe, nakakaiyak yung sundalong nabulag, ibinalig ni... Aba, kita nyo, no? Matindi ho si Pangulo. Binigyan ho uli ng trabaho at itinaas pa yung ranggo ng sundalo na hindi nagawa ni Digong. Diba? Yan, mga kababayan ko. Kaya ikaw, Saldico, naku, iyari ka na. Dali na, mag-live ka na, kinang-ina mo naman Nakakainis kasi. Bakit kaya hindi siya mag-live, Gayahin niya si Rocky.
Ako po, si Saldico, oo. Ako po ay totoong tao, ganon. Nandito po ako ngayon, sa aking kinaroroonan, sa aking pinagtataguan, ganito, ganyan. Di ba? Tapos, sabihin mo lahat ng gusto mo. Ganon, baka maniwala kami sa iyo. Uy, thank you nga pala kay Inda Pides Delgado. Yung umorder po ng isang bag. Diba? Ng isang bag, mga kababayan. So yun, ito na. Nila ito pinangalanan pero ang mga ito raw ay kasama sa mga personalidad na nasa Pilipinas pa. Sa 16 na subject ng arrest warrants mula sa Sandigan Bayan, kaugnay sa substandard River Dike project sa Oriental Mindoro, 9 na ang arestado at pawang mga public works official ng Mimaropa. Yan, mga kababayan ko. So, ito ho yung mga maanumalyang pinagagawa ni Saldico 5 ang nasa ibang bansa, kabilang ang dating mambabatas. At noong Biyernes, sinalakay ng mga otoridad ang isang hotel sa Pasay City para sana'y silbihan ng arrest warrant ang 3 director ng SunWest. Pero wala silang naabutan doon. But there is a warrant of arrest, hindi po kami makapaghintay niyan. Kung maunahan namin silang mahuli, that's fine. Ang natitirang at-large naman na DPWH official na si Timojan Sakar ay nasa Israel, batay sa huling impormasyon na hawak ng CIDG. Nako, yan na. Hawak na daw ng CIDG, mga kababayan. Grabe, no? Ganyan nga, mayayaman nga kayo. Bilyon-bilyon nga yung mga pera nyo. Galing naman siya nakaw, tapos ganyan na magiging buhay nyo. Inyo na yung buhay na yan. Diba? Magtsatsaga na lang kami rito, magtinda ng bag. Tama? Magtsatsaga na lang ba tayo na magtinda ng bag? Ano? Ano masasabi nyo dyan, mga kababayan ko? Hindi lang ho yan ito pa, Saldico, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Speaking of Saldico, yung mga tauhan niya gusto na sumuko. Ito naman, si Saldico, tignan nyo naman ang itsura. Parang naging si, Mang Kepwing na itsura dyan. Sa susunod, sabi ko nga, magiging kamukha niya na si Palito. Tignan nyo itsura, Masaya pa ba yung buhay na ganyan? Mga kababayan? Masaya pa ba yung ganyang buhay? Hindi na ho. Mga kababayan, kahit anong dami ng pera mo. Wala. Mas masaya pa rin yung tulad ng buhay natin. Nasa Portugal nagtatago ang dating kongresista. Nangunguna sa balita. Ito po ang update kay Saldico, mga kababayan ko. Eto na. Ang update po kay Saldico ay nagtatago sa Portugal. Grabe, Saldico, sa Portugal ka pala nagtatago, hayop ka. Ito na. Si Brian Castillo. Brian, paano natunugan ng mga otoridad na nasa Portugal si Saldico? Nako. Gigi, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ay posibleng mayroong hawak na Portuguese passport itong si Saldico at doon naninirahan sa bansang yon ang dating kongresista. Nako, mayroong passport daw ng Portuguese! Teka, doble-doble yung passport ni Saldico grabe, no? Siyempre, alam nyo, mga kababayan, pag marami kayong pera, kaya nyo bilhin lahat Yung pasaporte, mga kababayan, mani-mani lang kay Saldico yan. Kung bilyon-bilyon naman yung pera niya. Di ba? Kaya hindi malabo, Josie Tango, na meron talagang ibang pasaporte pa. Etong si Saldico. Kaya malakas siyang loob. So ngayon, mga kababayan ko, nauna na ho na ni-revoke. Yung kanyang pasaporte. Pinawalang visa na ho. Yung kanyang pasaporte, dito sa Pilipinas, yung Philippine passport, yung meron tayo, yung kulay brown, na namumula-mula. Yun po yun. Wala na ho sa kanya yun. Wala nang visa, parang si Roque, ganun din. Wala nang visa yung mga pasaporte nila. Ngayon, ang tanong, si Saldico ba ay may iba pa bang pasaporte? Pwede. Maaari po na mangyari yon.
Bakit? Kasi mga kababayan, marami naman pera eh. Ha? Lahat po mga kababayan pwedeng bilhin eh. Kung bibili ng pasaporte, si Saldico, kung tulad ng mga Chekwa na nagbayad dyan sa Mindanao para maging ano sila, Filipino citizen, pwede rin naman sa kanila eh, sa ibang bansa. Nagagawa ho yan. Oo, nagagawa ho yan, yung ganyan. Yung bang bibilin mo na rin yung citizenship mo? Oo, di ba? Sa Davao, ano nangyari? Di ba napakaraming in-check, lebo-lebo ang mga naging nagkaroon ng birth certificate. Diyan po yan sa Davao. Ang nag-expose niya si Tulpo, kung maalala nyo lang. Ngayon, puntan natin si Saldico. Pwede niya rin gawin yun. Saan? Sa ibang bansa. Pera-pera lang ang katapat niyan. Ilang taon na lang nakararaan nang makakuha ng Portuguese passport itong si Zaldico. Yun. Tignan nyo mga kababayan ng itsura dyan. Nung kasalukuyang kasagsagan ng pananamantala niya sa kaban ng bayan. Ganyan ho ang itsura ni Saldico. Kamukha ho ni Attorney Aboy, Di ba? Pero gwapo yung Attorney Aboy sa personal, Yan ganyan ang taba-taba ng mukha. Halos wala ng leg. Tapos ang itsura ngayon, mga kababayan, akala mo sinipsip ng alien. Di ba? Akala mo talaga sinipsip siya ng 10 hanggang 20 roke. Tama? Parang sinipsip ng 10 hanggang 20 roke. 2025 pa nung huling napaulat na umalis ng bansa si Ko papuntang Amerika para sana mag-check up. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin daw balak na umuwi itong si Ko sa Pilipinas dahil sa mga sinasabing banta umano laban sa kanyang buhay sa gitna rin ng kanyang pagkakasangkot dito sa flood control scandal. May panawagan naman si Secretary Remulla sa mga Pilipino sa ibang bansa. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung nakita nila si Zaldico, kung pwede ng picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya. Doon siya naninirahan. Nasa Portugal daw. Mga kababayan, yan ang pinaghihinalaan ni John Vic Remulla, mga kababayan ko. Tuloy. Jiggy, ayon kay Secretary Remulla, ay iniimbestigahan na nila kung meron di bang hawak na European Golden Visa itong si Zaldico. Maaaring magkaroon ng ganyang uri ng visa ang mga dayuhan kung sila ay naging investor o namuhuli. Kita nyo mga kababayan ko yung itsura. Akala nyo talaga na COVID ng 3 beses sunod-sunod siya. Di ba Tignan nyo yung itsura mula yung kanina. Yung kanina mga kababayan, bilog na bilog ang mukha. Ngayon po mga kababayan, yung itsura, kala mo na COVID ng 3 beses. Walang pahinga. Ayan titigan nyo maigi. Doon sa rehiyon. Samantala, hanggang sa ngayon, ay hinihintay pa rin yung hiling na red notice ng gobyerno. Tignan nyo ang layo na ng itsura Ayan, tignan ninyo. Ito yung kanina. Grabe, Olive Makapagal, Eva. Bakit ganyan? _12069. Nako, mga kababayan ko. Ayan, tingnan nyo yung itsura, Parang sinipsip ng alien talaga. Parang nagka-COVID ng 3 beses. Dikit-dikit. Parang nagka-COVID ng tuloy-tuloy ba? 3 beses. Gumaling. After 1 day, COVID uli. Tapos, ospital, gumaling. After 1 day, umuwi. Tapos, after 1 day uli, balik uli sa ospital. Ganon, mga kababayan ko, nangyari kay... Okay na kaya? Sige, malapit na ako. Okay na. Ito na. Yung visa ang mga dayuhan
kung sila ay naging investor o namuhunan doon sa rehiyon. Samantala hanggang... Siyempre namuhunan na yan. Kaya pwede nga na magkaroon ng Golden Buddha. Visa. Hindi Golden Buddha, Visa ho. Siyempre, kung ikaw mga kababayan, nag-invest ka sa isang bansa, aba, ipa-priority ka. Meron kang pribileyo ng mga ganyan-ganyan. Bigyan ka nila ng visa na talagang bibihira nilang pinamimigay. Eh kung mag-invest si Saldico, bilyon-bilyon dyan sa lugar nila. Di ba? Wala na. Ayan o, sabi rito ni Contra Tolonges, sabi ni Intel ng gobyerno, may golden visa si Saldico. Na nagkakahalaga ng 500,000 euro. Equivalent to 33,925,000. Oo, yan ang halaga sa piso. Grabe, no? Ano ba naman yung 33 million? Diba? Kontra Tolonges, wala. Sisiw kay Saldico yan. Yung 33 million, wala yan. Oo, susunugin niya nga yan sa harapan natin eh. Alam nyo ba kung ilang bilyon yung babawiin sa kanya na na-freeze? Oo, alam nyo kung magkano halaga? Kulang-kulang 12 billion. 12 billion, ha? Grabe, no? Oh. Sa ngayon, ay hinihintay pa rin yung hiling na red notice ng gobyerno mula sa Interpol laban niyan kay Zaldico. Sa ngayon kasi blue notice pa lang yung meron, sa visa niyan ay maaari lang siyang manmanan. Ang kinakailangan ay yung red notice para magkaroon na ng kapangyarihan ng mga Interpol member states na arestuhin din itong si Zaldico. Kung si Zaldico ay wala pang balak sumuko, dalawa naman sa mga opisyal ng SunWest ang nagbigay na ng surrender fillers o yung kahandaang sumuko sa mga otoridad. Yan yung sinasabi ko. Pag sumuko yan, finish na si Saldico. Oh, pag sumuko yung dalawang kasama niya sa korporasyon, tapos ka Saldico. Lalong-lalo na iniwan mo sila. Lalong-lalo na nilamangan mo sila. Lalong-lalo na ang iniisip ng mga yan dahil sa kagagawan mo, dahil sa kagahamanan mo, ay nadamay sila. Tama? Kasi mga kababayan, tingin ko nadamay lang itong mga tao na to. Oo, kampihan natin para isipin nila, kakampi tayo. Kaya ikaw, Saldico, itong mga tao na to, na mga iniwan mo sa ere, na mga nilamangan mo, na mga ginamit mo, Saldico, maniwala ka sa akin. Oo, pinakamabisang gawin mo, siguro, dalawa lang. Umuwi ka rito o ibaon mo na yung sarili mo. Oo, kung saan ka man naroroon, Wala na eh. Wala nang pag-asa yung ganyang buhay mo. Ilang taon ka na ba? Di ba? Ilang taon na ba si Saldico? Magsi-senior citizen na yata yan eh. Oh, sige nga, na-compute mo ba yung buhay mo? Oh, senior ka. Sa tingin mo, yung itsura mong ganyan na mukhang wala nang nararamdaman kundi puro pangamba, yan, puro stress, mamamatay ka ng maaga. Tama, mali. Mamamatay ho yan na maaga eh. Oh, tapos ano mangyayari? May stress ka. Sa palagay mo, abutin ka pa ng 10 taon, baka 5 taon na lang, dedo ka na. Nadedo mga kababayan dahil sa sobrang stress, pangamba, pag-alala. Ganyan eh. Oo, nagkaroon ng sakit sa puso, inatake, patay. Ganyan ho ang nangyayari. Kaya alam nyo mga kababayan ko, huwag nyong ipalit yung buhay ninyo. Diyan kay Saldico na nanonood ngayon. Di ba? Oh. Kaya ikaw Saldico, matakot ka na. Matakot ka na sa sarili mo. Oh, di ba? Sarili mo lang ang kalaban mo, parang si Sarah. Kita mo kung ang si Sarah, tignan ninyo. Oh, pati sarili niya, inaaway niya.
Di ba? Saan kayo nakakita ng matinong ganon? Tingnan nyo si Sarah. Pati sarili niya, inaaway niya. Di ba? Oh, kailan nyo nakita si Sarah? Nung nakaraan, nakabenda. May benda yung braso, di ba? Nung nakaraan, mga kababayan, may laslas yung leeg niya. Puta, antindi mo, Sarah. Nagsawa kang awayin si Pangulong Bongbong at saka si First Lady, pati sarili mo, dinamay mo, no? Sabi niya, walang yabitin yung away ko kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, kay Marte Romualdez. Ang sarili ko na ang aawayin ko. Eh! Saan naman kayo nakakita ng matinong taong ganon? Oo, sarili niya mismo, inaaway niya. Diba? Oh. Oy, sa mga bagong dating, maaari po siya na huwag niyo hong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Eto na. Pero natatakot daw ang mga ito dahil wala pa silang abogado. Ayon sa PNP CIDG, posibleng mga dami lang daw yan ng kumpanya at wala talagang kinalaman doon sa maanumalyang operasyon. Ang Sunrise Construction Company na itinayo nitong si Zaldico bago siya maging kongresista. Kita nyo, tingin ko talagang gamit na gamit tong mga tao na to. Kaya ang duda ko dito, mga kababayan ko, sigurado, itong mga tao na susuko na mga kasama ni Zaldico sa korporasyon, malamang talaga, baka magbigay pa ng mga ebidensya yan. Bibigyan nila ebidensya. Ito po yung ebidensya. Si Zaldico lang po talaga yung kumakamkam ng pera. Kami po ay idinamay lang dyan. Hindi naman talaga kami kasama dyan. Ginawa kaming dami para magnakaw yung hayop na yan. Diba? Yan, mga kababayan ko. Tuloy. Narito ang pahayag ni PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico. Nako. May mga kamag-anak na lumapit. Siyempre, wala po silang personal na abogado and apparently parang napabayaan. So they're takot also. So if they're listening right now, So wala na. Mga kababayan, pinabayaan na. Sa madaling salita, Zaldico, mukhang totoo na yung aming hinala. Ilalaglag ka na ng mga dati mong kasama. Buti nga sa'yo, hayop ka. Di ba? Buti nga sa'yong hayop ka. Di ba, no? Mga kababayan ko. Yan, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Ha? Ano masasabi nyo? Our beloved Boss Mike!